May multo ba ang bahay mo, guys? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. I-share ko sa inyo bakit yung mga iba nating kababayan ay naka-experience ng ganyan. Na may napapansin sila na mayroong something sa kanilang bahay or pwede nating sabihin na mayroong multo sa kanilang bahay. Yan ang i-share ko sa inyo. Importante ito guys, no, na malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo ka na kung ikaw mismo nakaramdam ng mga ganyan sa iyong bahay. Feeling mo, mayroong something sa iyong bahay, yung nga may multo or may kung ano-anong kang nararamdaman sa loob ng iyong pamamahay. Importante yan guys, no. Ngayon, bakit nga ba mayroong ganyan sa ating bahay? Yan ang gusto kong i-share sa inyo para masolusyonan nyo na yung kung nyo yung bahay nyo na mayroon kayong nararamdaman na kakaiba. Bakit nga ba ganun? May ganun sa ating pamamahay. Una, sabi nila, malas daw pag ganun ang bahay, malas daw ang bahay nila. So ang ginagawa ng iba, dahil natatakot sila, mayroon silang mayroon silang nararamdaman nakakaiba sa kanilang bahay, ang ginawa nila ay inabandon na nila. Marami tayong mga kababayan natin na ganoon ang ginagawa, iniwan na lang nila yung bahay. Dahil yun nga, mayroong mga kumakatok-katok, may gumagalaw sa kanilang bahay, sa loob ng bahay nila na wala namang katao-tao. Now, ito yung pag-uusapan natin. Bakit mayroong ganyan? Ganito kasi yan guys, no? Unang-una, bakit may mga ganyan sa ating pamamahay? Unang-una guys, kung ang ating mga pintuan, harapan at saka likod ay magkaharap. Diba may mga bahay na ganyan na magkaharap o di kaya yung kanilang pintuan to bintana ay magkaharap, no? O di kaya ay bintana to bintana ay magkaharap. Pag ganyan ang setup ng inyong bahay, no? Makakaramdam kayo ng kakaiba sa inyong bahay. No? Na parang pakiramdam nyo may maligno sa loob ng inyong bahay. So ang gagawin nyo na lang ay iabandonan nyo na lang ang inyong bahay. O di kayo ibibenta nyo kasi nga mayroong kayong may nararamdaman kayo sa inyong bahay na kakaibang nilalang na hindi nyo nakikita. So bakit nang dahil lang sa pintuan to pintuan or bintana to bintana or bintana to pintuan ay magkaharap, bakit yun ang bakit masama pag ganon, no? Ganito yan guys, no? Yung mga nilalang na hindi natin nakikita, katulad na lang ng mga maligno, mga engkanto, yan ang mga hindi natin nakikita. Ano yan, no? Napakadelikado yan sa ating pamamahay. Kung ang ating bahay ay magkaharap yung bintana or magkaharap yung pintuan or magkaharap yung bintana at pintuan. Kasi sila guys, no? Yung mga nilalang na yan na hindi natin nakikita, pag lumakad kasi yan sila guys, hindi na yan sila naliliko. Hindi yan katulad nating mga tao na pag lakad natin, pag natumbok natin ang bahay ay lilihis tayo ng ibang kasi nga tumbok natin yung bahay. Ang mga nilalang na hindi natin nakikita, pag lumakad yan sila, dire-diretso yan. Pag naglalakad yan sila, hindi lang isa yan, no? Marami yan sila. Pag naglalakad sila, pag natumbok nila ang iyong bahay at tagusan ang iyong mga pintuan, bintana to pintuan, tagusan yan, dire-diretso na yan sila guys. Dire-diretso yan, papasok sila sa bahay mo, dire-diretso na palabas.
Kaya minsan, pagpasok nila sa bahay mo, natigil sila, o di kaya mayroon silang nasasagi sa loob ng iyong pamamahay, tapos ikaw naman, nagtataka nga ngayon, bakit gumalaw yung mga bagay na yan, na wala ka namang nakikitang tao, so nakakaramdam ka ngayon ng takot. Yun yung mga dahilan guys, yung ating mga pintuan, ang ating mga bintana, ang ating mga pintuan to bintana ay magkaharap. Ganon yan guys. Halimbawa guys, no, nabili mo yung lupa, nakabili ka ngayon ng isang lote. Yung lote na yan, sa wala pang bahay yan, daanan yan ng mga maligno or mga engkanto or mga diwinde. So, libo-libo katao libo-libong mga maligno or diwinde, engkanto na dumadaan sa luteng nabili mo. So, dahil hindi natin nakikita yan, so, magtatayo ka ngayon ng bahay. Ngayon, pag tayo, yung lote na binili mo, tinayuan mo siya ng bahay. Pag tayo mo ng bahay dyan, tinayuan mo yung bahay, tinayuan mo ng bahay yung lote, na yung lote na yan, yung lupa na nabili mo ay daanan talaga ng mga engkanto. Ngayon, pag tayo mo ng bahay, nagkamali pa ng pagka-design ng iyong bahay, ibig sabihin, ang iyong pintuan to pintuan, bintana to bintana, or pintuan to bintana ay magkasulubong. Isipin mo guys, kung ilang libo or ilang libo ka diwinde, engkanto, maligno, or kung anong mga nilalang na hindi natin nakikita, papasok yun sa loob ng iyong bahay, dadaan yun sila lahat. Kasi sabi ko nga, ang mga nilalang na hindi natin nakikita, pag lumakad dyan sila, no, pila-pila yan sila, dire-diretso yan. Hindi yan sila na pagtingin natin na may nakabakod, ay lilihis tayo. Kasi nakikita natin may bahay na dyan. Di ba, lilihis tayo. Mag-ano tayo ng ibang daanan kasi para hindi tayo dadaan sa loob ng bahay. Tayo yung mga tao, pero yung mga nilalang na yan ay hindi yan ganyan. Hindi yan sila katulad natin pag tayo'y lumakad. Dire-diretso yan. Ngayon, bukod doon sa guys na mayroon silang masasagi na mga bagay sa iyong bahay, kaya ikaw na magpapanik ka ngayon dahil yun nga, no? Dahil yun nga, mayroong gumalaw sa loob ng bahay mo na nakita mo wala namang katao-tao, wala din namang pusa or daga. Pusa lang talaga siyang gumalaw, kung saan na lang may kumatok sa inyo. Ganun yun guys. At bukod ang malala doon, kung mayroon kang mga anak na mga maliliit, no, mga bata, bibigyan nila yun ng mga sakit. Halimbawa, pagdaan nila sa loob ng iyong bahay, kasi tagusan ng iyong mga bintana to pintuan, masasagi nila ang inyong mga anak, ayun, bibigyan nila ng sakit. Kaya, kung ikaw nakaranas ka ng ganyan sa loob ng pamamahay mo, magtataka ka ngayon bakit yung mga anak mo, yung mga apo mo, madalas nagkakasakit. Na may pera ka ngayong naiipon, mauubos lang siya, hindi ka makaipon, mauubos lang siya. Sa kadahilan ang iyong mga kasama sa bahay, especially mga bata, ay laging nagkakasakit. Pag nagkasakit ang iyong mga anak, ang gagawin mo, pupunta ka sa ospital, yun, gagastos ka. Kaya yung pera mo, halos dumaan lang sa iyong mga palad. Ngayon, marami akong naririnig na ang mga dahilan nila kasi daw yung liwanag daw pag umaga daw yung liwanag ng araw ay dire-diretso sa iyong bahay. Yun ang kanilang mga dahilan.
kung bakit yung kung mayroon kang pera ay hindi ka makaipon, no? Parang ang malas yung blessing mo ay ang tawag niyan maigagasta mo agad. Mayroon kang konting ipon, ah bigla na lang siyang mawawala kasi nga magkasakit yung mga anak. Pero hindi 'yun ang ano ang pulot dulo doon dahil sa bahay mo na tagusan. Tagusan yung bintana, tagusan yung pintuan, tagusan yung bintana to pintuan. So ano ang solusyon para hindi nadadaan yung mga nilalang na hindi natin nakikita sa loob ng iyong bahay? No, ano ba ang dapat nating gawin? So sa mga kababayan ko na nakaranas ng ganyan na inisip nyo na lang na ibenta nyo na lang yung bahay. Pag ibenta nyo, kawawa naman yung makakabili kasi kung ano yung nararamdaman nyo sa inyong bahay, kaya nyo siya ibininta, ganon din ang mararamdaman doon sa kababayan nating nakabili sa iyong bahay. So ano ang solusyon para mawala yung malas? No, hindi na sila makadaan sa iyong pamamahay, sa loob ng iyong bahay. Ang gagawin nyo guys, kung ang inyong pintuan ay magkasalubong, dapat yung isa nyong pintuan ay isasara nyo. Ilipat nyo siya, no? Ilipat nyo siya, yung isang pintuan. Kailangan, pag pumasok ka sa iyong bahay, kailangan sarado siya. Kumbaga, may mababangga ka. So, kung ang bahay mo, ito yung pintuan mo, magkaharap yung pintuan mo, pintuan sa harapan ng bahay mo at pintuan sa likod ng bahay mo. Ang gagawin mo, isasara mo yung isa. No? Baguhin mo yung isa, ilipat mo siya sa gilid. Isasara mo to dito para pag pumasok sila, no, bangga sila. Ganon din yung sa bintana. Kung ang bintana mo, bintana to bintana, magkasalubong, isasara mo rin yung isa. Ganon din kung ang bintana to pintuan mo magkatagusan siya pala, isasara mo din siya. Kasi guys, sila, kung ang lote na nabili mo at yung lote na daanan na yan, yung lote na nabili mo at yung lote na nabili, ulit-ulit na. Yung lote na nabili mo ay daanan nila, tapos tinayuan mo ng bahay. Ngayon, pag lakad nila, pag natumbok nila yung bahay mo, tumbok nila yung bintana mo or yung pintuan mo, pag tingin nila na wala silang mababangga sila, hindi siya tagos, saka pa lang sila lilihis sa iyong bahay. Hindi sila tutuloy papasok sa loob ng iyong bahay. Ganon ang solusyon. Ganon din yun, bintana to bintana. So kung ikaw nakaramdam ka ng ganyan sa loob ng iyong pamamahay, no, tingnan mo ang iyong mga bintana, mga pintuan at bintana to pintuan. Kung yan ay tagusan, bukas na bukas, baguhin mo yan. Yon ang solusyon kung ikaw ay nakaramdam ng ganyan sa loob ng iyong pamamahay. So, alam ko may mga kababayan dito na matagal na nilang tinitiis yan, no, na mayroon silang nararamdaman sa loob ng kanilang bahay. So, actually guys, no, kung mayroon lang kayong kakilala sana, actually, mayroon ka pa dapat na ililibing diyan sa loob ng sa luti mo na para hindi talaga sila makapasok sa iyong bahay. No? So, kaya lang wala man kayong kakilala na mga ganyan, mas maigi na baguhin nyo na lang yung inyong pintuan to pintuan, bintana to bintana, or bintana to pintuan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. No? Mayroong isang pamilya na nagtatrabaho sila sa gobyerno, sa mga military sila. Yung kanilang nanay at saka yung kanyang tatay nila malaki ang posisyon sa sundalo. Ganon din yung mga anak. Nagtataka sila,
mga anak nila nagtataka, pati yung mga anak niya, mga sundalo din, nagtataka sila, bakit walang pera na nagtatagal sa kanila? Bakit yung kanyang apo, yung anak ng kanyang mga anak ay laging nagkakasakit? So nakita doon, mayroon silang kakilala, lumapit sila, no? Lumapit sila sa isang simbahan. Yun ang nakikita doon sa nagtingin sa kanilang bahay. Yung kanilang bahay, guys, ay yung pintuan to pintuan talagang tagusan. Tagusan talaga. Pagpasok mo sa kanilang bahay sa pintuan, diretso yan. Labas ka doon sa likod. Diretsuhan. Yun ang dahilan kung bakit laging nagkakasakit yung kanilang anak at yung pera nila ay napupunta lang sa hospitalization. So pinayuhan sila na kailangan isasara mo yung pintuan mo na hindi siya magiging tagusan. So simula no, nung ginawa nila yon, nawala na yon, no? Nawala na yon, tapos nawala na rin pati yung mga mayroon silang nararamdaman na kakaiba sa loob ng kanilang bahay. So kung ikaw, guys, kung ikaw ay nakakaramdam ka ng ganito, dito sa mga sinasabi ko, no? Ang maipapayo ko, tingnan mo yung bahay mo, baka tugma sa mga sinasabi ko ngayon. Kung tugma yan sa mga sinasabi ko ngayon, mas ang pinakamagandang gagawin mo ay baguhin mo siya. So yun lang, guys, no? Sana itong video na to ay makakatulong sa mga taong nakakaramdam ng kakaiba sa loob ng inyong bahay. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube, huwag kalimutan, guys, i-follow mo ako and i-like and share yung video ko para malaman ng iba, no, yung iba nating mga kababayan na parehas kayo ng nararanasan sa loob ng inyong pamamahay. Yun lang.